Habang pauwi nga ako ng bahay mga kaprobinsyano, eto at napadaan nga ako dito sa aking malawak na kangkungan. Kangkungan pala ng kalahatan. Napansin ko kasi na malalabong na naman itong mga kangkong sa gilid ng highway. At ako nasasabik na naman sa ganitong klaseng ulam. Hilig nyo rin po ba ito mga kaprobinsyano? Abe kung ako nga ang pamimiliin mas gusto ko ito kaysa sa pechay. Bukod sa masustansya na madali lang din itong hanapin dito sa aming lugar. At kung mapapansin nga ninyo madalas itong tumutubo sa mga lugar na matutubig. Kaya talaga nga namang ito laganap sa amin. Bale, simpleng luto nga lang din pala yung gagawin natin dito mga kaprobinsyano. Parang gagawin lang ba natin itong style adobo na medyo special naman kahit papaano. Dahil sasahugan natin ng tokwa at nitong karning baboy. Isang simpleng kangkong pero pasasarapin natin. At pagdating naman sa mga gagamitin na sangkap, napakasimple lang din naman. Pero imbis naman na suka, kalamansi ang gagamitin natin bilang pampaasim sa ating iluluto. Alam nyo ba mga kaprobinsyano, na kapag ako nagluluto, kadalasan nai-imagine ko na kung ano ang kalalabasan. Pero may pagkakataon din talaga na minsan tayo sumasablay sa pagtitimpla. Eka nga nila, nobody's perfect. At tanggap ko naman sa aking sarili na marami pa akong bagay na dapat matutunan. Kaya huwag tayong matatakot sumubok ng mga bagong recipe. Dahil dyan po tayo mas matututo mga kaprobinsyano. Kaya yung mga basher natin dyan, chill lang kayo dyan. At lalo ko kayong gugutumin sa aking mga luto serye. Ito at sinasangkot na natin sa bawang sibuyas itong karning baboy. Tapos sabay timpla ng mga pampalasa katulad ng magic seasoning, pamintang durog, dahon ng laurel, toyo, oyster sauce at liquid seasoning. At saka natin imekos-mekos ng walang mulat mga kaprobinsyano. At nung natutuyo na nga, nilagyan ko lang ng isang basong tubig para diretso palambot na rin ang ating karning baboy. At pagkalipas nga lang ng 30 minutos, ito at nilagay ko na yung ginahit natin na tangkay ng kangkong. Dapat kasi natin itong maluto ng mabuti mga kaprobinsyano. Dahil kung hindi, malamang sa malamang baka mag-alboroto ang ating tiyan. At pagkalipas nga lang ng ilang minutong pagkakakulo, ito at inilagay ko na rin itong tokwa. Kasunod na rin itong dahon ng kangkong. At syempre hindi mawawala itong ating pampagana. Tapos takpan lang natin sandali yan mga kaprobinsyano para maluto pa nga yung mga huli nating inilagay. Sandali na lang din naman ito mga kaprobinsyano at malapit-lapit na ito sa katotohanan. At ang panghuli ko nga inilagay itong kalamansi juice. At kapag gaganyan na nga ang datingan mga kaprobinsyano, tapos medyo nagsasarsa pa, tikman muna natin mga kaprobinsyano. Adobo kangkong malay. Sarap naman. At dahil saktong-sakto na nga ang lasa mga kaprobinsyano, hinango ko na kaagad. Tapos pinlating ko pa nga ng bahagya. Abe, tara po't samahan nyo na po kaming kumain ng aking prinsesa. Abe, pag gaganito nga naman ang ulam mga kaprobinsyano, tapos bahugan mo pa ng kaunting sarsa, paanong hindi ka gaganahan? Muna tayo ng malamig na juice mga kaprobinsyano. Ayan po tayo. Gusto ko magkamay. Kamay tayo mga kaprobinsyano. Ayan po. Subo, para sa inyo po. Kain na po tayo. At ang pinaka-best part dito mga kaprobinsyano, yung pagsasama-samahin natin itong sili, tokwa, karning baboy at itong kangkong. Tapos banatan natin ang gasuntok na subo. Nako po! Talaga nga naman, mga kaprobinsyano. Masasagad ka talaga ng kain. Tapos tanghaling tapat nga, humahangin-hangin pa sa paligid. Talaga nga namang mapapaulit ka ng kain. Pwede nyo po itong subukan mga kaprobinsyano. At talaga naman pong hindi kayo mabibigo. Kung nagustuhan nyo naman po yung ating luto series ngayon, baka naman isang like and share naman dyan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!